Iabot ang iyong kamay kung may pagkakataon. Kung tulong-tulong tayo, lahat makaaahon. Di ka nag-iisa kay Ninong, lagi kang may kasama. Kapit bisig lamang panalo ka. Ito ang ating misyon. Marating ang ating kapwa Pilipino mula sa 3 isla sa lahat ng probinsya sa bawat rehiyon. Gawing moderno ang isang tradisyonal na kultura na may diwa at mensahe ng pagtutulungan at pagkakaisa. Muling buhayin ang kahulugan ng bayanihan, ipakalat ang tunay na pagdadamayan. Sa panahon ng pangangailangan ng ating mga kababayan, tutulungan at tuturuan natin silang tulungan ang kanilang mga sarili para makamit ang mga pangarap sa kanilang komunidad, mga proyektong mapapakinabangan ng bawat sektor ng lipunan, ang ating taus-pusong hangad sa bawat lalawigan. Maging halimbawa at inspirasyon sa pagpapatibay ng pananalig at pagbibigay ng pag-asa at maiiwang pamana sa lahat ng henerasyon. Simula na ng ating modern day bayanihan. Ikaw, ako, lahat tayo kayang-kaya ipanalo kung dadamay bawat isa. Ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan sa buhay aangat. Winner tayo lahat. Ang mga magtutulungan sa misyon na ito. Ang inyong pong lingkod at kaagapay, Jelly de Belen po. Ako ang makakasama niyo mula sa studio para simulan ang pagtalakay at paghimay sa mga kwentong ating makakalap. Sherilyn Reyes Tan. Pero sa gitna ng magagandang tanawin na ito, meron tayong mga kababayan na nagsastruggle para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Patricia Tumulak. Nakakalungkot dahil nakakaranas pa rin ng problema sa kabuhayan ang ilan nating mga kababayan dito. Sila naman ang iikot sa bawat probinsya ng Luzon, Visayas at Mindanao upang kamustahin at damayan ang ating kapwa Filipino. Sasamahan din tayo ng mga eksperto na magbabahagi ng kanilang kaalaman sa bawat issue. At si Manoy Wilbert T. Lee, siya ang mangunguna sa ating panel of experts sa desisyon upang resolbahin at aksyonan ang mga problema at pagsubok ng ating mga kababayan. Nakaka-overwhelm. Ito yung gusto natin. Tulungan natin sila. Nakakagawa tayo ng difference sa buhay ng mga tao. A blessed Sunday morning mga kapuso! May mga bago na naman tayong kwento ng pagsubok na hinaharap ng ating mga kababayan na sa ating pagtutulungan ay sisikapin nating solusyonan. Good morning, Manoy Wilbert. Morning, Jelly, at magandang umaga, mga kapuso. Sa aming pagbabalik, dumayo ang si Manoy ang ninong ko sa Bauco Mountain Province at inalam ang problema ng mga magsasaka ng gulay. Kamusta naman po ang buhay dito? Mahirap kasi talaga, ma'am, kasi yung mga gamit po sa garden, ang taas po ng presyo ng mga fertilizers, seedlings ng patatas. Mataas po talaga yan, kaya yung mga less fortunate na katulad ko, nakikisakan na lang po. Nung last na ani namin, repolyo yon, walang na-harvest na nabenta. Dala ng 3 pesos kada kilo doon sa may trading post. Hinayaan naming mabulok doon maging abono. Ikaw, ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Sa mga kabundukan ng Cordillera Administrative Region o CAR, matatagpuan sa sentro
ang isa sa mga probinsyang may malalawak na sakahan at kilalang angkatan ng iba't ibang pananim na gulay at halamang ugat, ang Mountain Province. Sa probinsyang ito, makikita ang pangalawang pinakamalaking produksyon ng patatas sa rehiyon dahil na rin sa taba ng kanilang lupa. Dito sa Sitio Pactil ng Barangay Monamonsur sa munisipalidad ng Bauco. Dahil likas na maganda at mataba ang mga lupa, pagsasaka ang pangunahing pangkabuhayan ng mga residente rito. Repolyo, broccoli, bell peppers at patatas. Yan ang ilan sa ipinagmamalaki nilang produkto. Dito rin namin nakilala si Aling Sylvia, ang isa sa mga miyembro ng St. Bede Mushroom and Vegetable Growers Association na tumutulong sa mga kababaihang magsasaka na magkaroon ng ekstrang pangkabuhayan. Gano'n na po ba kayo katagal nagsasaka dito sa Sitio Pactil? Matagal po, ma'am. Since birth naman po, sabihin natin ganun po. Kinalakihan niyo na po ang pagsasaka? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Kasi dito sa amin, kahit bata ka, pwede ka nilang isama sa garden. Tutulong ka po sa mga magulang mo na. Kamusta naman po ang buhay dito? Mahirap kasi talaga, ma'am, kasi yung mga gamit po sa garden, ang taas po ng presyo ng mga fertilizers, saka kailangan kaming bumili ng mga seedlings na sa kasalukuyan ay mataas po ang presyo, seedlings ng patatas, mataas po talaga yan, kaya yung mga less fortunate na katulad ko, nakikisaka na lang po. Magkano po kaya ang kinikita, let's say, ng isang magsasaka kada araw? 3 to 4 months kasi yun, ma'am, bago mag-harvest. Swerte na po yung 100,000 sa isang tao po yun. Sa 3 Kung- hanggang 4 na buwan. Kung nagkataong maayos po ang harvest at saka yung presyo ng gulay, reasonable naman po. Pero bawasan na po natin yung bayad nyo sa lupa, sa fertilizer. Sa Magkano fertilizer. na lang po yung natitira dun sa 100,000 po para sa 4 na buwan? Sabihin mong siguro nasa 30 to 40 na. Sapat na po ba yun sa pang-araw-araw na gastusin, pang-emergency? Kulang yun sa, siyempre sa bahay, sa pang-aral. Kaya nangungutang pa rin po kami. So paano po ba at bakit nagsimula yung St. Bede Mushroom and Vegetable Growers Association? Ayan po, sa tulong po nung mga galing San Beda, community, sa pangunguna po ni Father Bede. Pumupunta po sila hanggang nakita nilang baka pwede kami pong bumuo ng isang organization nga po for livelihood. At sila din po ang tumulong sa amin na kumuha ng sponsors para po may magbigay na mga equipment sa amin. Ano po ba ang tulong na naibibigay po ng asosasyon para po sa mga kababaihan nating membro? Kasi parang pag ganitong drought, na walang masyadong trabaho sa farm, gumagawa po kami ng chips. Malaking bagay na po yun. Patatas po ang karamihan sa tanim namin dito. Tinuruan kami kung paano gawin pang mas maayos yung patatas na maging chips po. Meron din naman pong umo-order, kahit po pa konti-konti. Siyempre parang experimental po yun. Susubukan namin kung maayos po itong chips namin. Ano na lang po ang pangarap nyo para sa mga miyembro at para sa asosasyon po? Sana balang araw may sarili po kaming tindahan ng potato chips at bawat isa po sa amin ay nakikinabang po sa organisasyon para po matulungan po kami, lalo na po sa katulad kong nag-iisa na solo parent po, pwedeng tumutok po sa organization. Yung mga gamit namin, syempre mano-mano, matagal na rin nagamit. Kung may mga bagong gamit, yung magkakaisa po kami, magtutulungan, tuloy-tuloy na pong uusbong yung organization. Nabanggit nyo solo parent kayo, kamusta po ang pakiramdam po? Saan po kayo kumukuha ng lakas po? Sa Diyos. Dasal, 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 dasal lang po. Mahirap ang buhay, ma'am, pero kailangan pong lumaban. Dito talaga kayo gumagawa. Opo, ma'am.
Yan po yung mano-mano po naming ginagawa. So ilang miyembro ang gumagawa dito, ate? Sa per session po naman, may 5, may 6, ganun po. Ayan na, ano pong next step natin? Ito po, mainit na po yung mantika, na Okay. kulo-kulo na po. Pwede nating ilagay. Tapos, isa-isahin po natin para hindi po sila... Magkakahiwalay dapat. Opo, ma'am. So ito na ang finished product. Pwede nyo po siyang tikman, ma'am. Para Tikman natin. kung... Para sa mga gaya ni Mean, malaking bagay ang nagagawa ng asosasyon para masigurong may ekstrang pangkabuhayan ang mga magsasaka sa Sitio Paktil. Simula nung bata pa ako, siyempre parents ko nagsasaka rin po kaya sinasama kami sa garden. Hindi naman ako nakapagtapos kaya no choice, sa pagsasaka ako bumalik. Kung may ibang available na trabaho, pwede naman, pero kung habang wala pa, syempre dito muna sa pagsasaka. Nung last na ani namin repolyo yon, walang na-harvest na nabenta. Dala ng 3 pesos kada kilo doon sa may trading post. Pagka ipupunta namin yung gulay namin doon, 'di ba, magbabayad pa kami ng trackings ng mga sasakyan. Pangbayad pa namin sa labor ng mga nagtrabaho. Magne-negative, kaya hinayaan naming mabulok doon maging abono. Pag nakikipag-arawan po kami kasi 300 yung bayad, pinagkakasya po namin yun. Hindi talaga kasya kasi syempre nag-aaral yung mga anak ko, kailangan ng baon, ganun po. Kung minsan pa nga, umaasa sa di ba? Hihingi sa lola, ganun po. Kasi no choice, di ba? Kung yun lang talaga yung binibigay kung saan ka nagtrabaho. Yun yung nakakalungkot na part, di ba? Kasi maghapon ka sa garden, tapos yung presyo pa ng mga gulay, masyadong mababa. Kakalungkot na ganun, di ba? Na nagsisikap ka tapos wala. Sa organisasyon po, medyo may hindi naman kalakihan yung nakuha naming sahod namin, kahit mantika lang, as in, at least nare-resolve. Ang maganda sa organisasyon, kahit hindi ka membro, kung wala kang ginagawa, sumasali sila sa amin na gumawa ng potato chips. Kahit konting sahod lang, sumasama po naman sila. Sa ngayon po, ang numero 1 sigurong kailangan ng organisasyon ay yung mga gamit na kung saan sila makakapagtrabaho ng maayos. Mas madali pagka hindi mano-mano, may mga machine, ganun po. Mas makakaproduce ng marami, sana mas lalong lumago. Tapos magkaroon ng madaming buyer sa mga negosyo center, sa mga stores po dito. Sana may mga may mga outlet po. Matulungan kaming mabenta po. At least gawa kami ng gawa. Walang problema sa kung may tutulong sa amin sa market po. Gaano man kaganda ang lupa na sinasaka, kung kulang naman sa kagamitan, ay mahihirapan pa ring mamunga ng maganda ang pagsisikap ng mga kababayan nating magsasaka. Yan ang tinutukan kong kwento. Balik muna sa inyo, Manoy Wilbert, Jelly, at panel of experts. Yan naman pala ang pinagdadaanan nila. Natutuwa ako kasi parang hindi lang sila nag-focus sa pagtatanim, sa pagsasaka. Gumawa sila ng ibang paraan para kumita. At yan nga ang pag-uusapan natin today. Salamat, Patricia. Gaya nga ng report ni Patricia, kahit mataba ang lupa, maganda ang klima, at swak na swak sa pagtatanim, hindi pa rin yun assurance na masagana ang ani kung kulang naman ang mga gamit at pasilidad. At para alamin ang swak ding solusyon sa kanilang problema, kasama natin ang mga experts na sina Ms. Delia Jimenez, PCCI Officer, Mentor of Go Negosyo, at si Dr. Juan Miguel Gonzalez, Professor of Business and Marketing.
Yan naman ang mga kasama natin today, sila ang tatanungin natin. Paano ba natin sila matutulungan? Nakakatuwa, hindi ba? Kasi kung kulang ang nakukuha nila sa kanilang pagsasaka ng mga patatas at kung anumang gulay, gumawa sila ng iba pang business, yan ang potato chips. At ang kailangan nga daw nila talaga is gamit sa kusina, ng pagluluto, and of course, yung pagtanim nila. Yun ba talaga ang kailangan nila? Yun ba ang makakatulong talaga sa kanila ngayon? So unang-una, ang tamang paggamit ng mga tools at saka mga makina sa pagsasaka. Sa pagsasaka. Pangalawa, kailangan din nila yung training sa pag-aalaga, pagtatanim ng mga pananim sa bukid. Pangatlo, kailangan mayroon din silang training or edukasyon sa tamang pag-aani, pag-iimbak ng mga produkto. Oo, tama. Kasi kanina sinabi nila meron silang mga, yung harvest, hindi nila nagamit kasi nabulok. Oo. Di ba? Mahirap yung tanim tayo ng tanim, pataasin natin yung production, tapos wala naman demand. Meron bang demand? Manoy Willie and Miss Jelly, malaki ang demand sa patatas. Kasi parang few months back, sa mga fast food, ako, minsan kumakain French ako sa fast food, fries. French fries. Yes. Pero nangyari, bumibili ako, sinasabi ko gusto ko large fries. Pero what happened, hanggang regular lang po kami. Kasi sila mismo may shortage ng patatas. Ang sinasabi niyo, ang pinakamabisang long-term plan dyan is talagang to educate them kung paano nila magagawa na mas effective, tapos in a shorter amount of time, at saka yung crop Crop rotation. rotation, akma. Ito bang tulong sa kanila, kasama na rin dyan ang introduction to paano nila masusugpo yung problema ng climate change? O, dahil noon, nalaman natin, parang gulay at mushrooms yata ang tinatanim nila. Pero dahil sa climate change, naging Nagano sa patatas. Seasonal ba ang patatas? Kasi di ba ang mga prutas, seasonal yan. Yung mga patatas ba may season yan? climate resilient yata hindi. yung patatas, ano? Kaya sila... All year round. Oo, wala tayong Pero choice. hindi natin nakikita na yung opportunity natin with the climate change na, again, with the crop rotation na, dito pwede ngayon because of this climate. Baka pwede tayong magtanim ng iba, Iba? that could, na magtatagal sa ganitong klaseng klima. Doon papasok yung tuturuan sila na magtanim ng iba namang crops. Tama. Tapos with regards naman dun sa, eto na, umabot na sila sa nagpo-potato chips na rin sila. Ang galing din naman kasi hindi sila talagang fumocus lang sa kung ano makukuha nila sa pagsasaka nila. Pati potato chips, pinasukan na rin nila. Value added. Ang nagiging madalas na problema, Awareness ng awareness tao. ng tao Right now. Na may available. Yes. Awareness, ano? Diyan yung social media, Yes. yung mga The ganun. number one. Papasok kung paano siya ma-market na malalaman ng tao na meron silang available na ganyan. Well, paano naman natin masisiguro na itong mga, pag nadagdagan natin yung production, hindi naman magkaka-oversupply, no? Tapos baka naman mabubulok lang ang produkto, tapos hindi rin pakinabangan. Sayang yung pera at pagod, no? Manoy, in the history of the Philippines, never pa tayong nagkaroon ng insidente ng pagkasira ng mga patatas. All year round ang need na gamit ng patatas. Hindi kagaya ng mga ibang Kasi may pananim. narinig tayo na nabubulok na lang, tinatapon Yes. na lang. no? Kasi Hindi nabebenta. oo. more than anything, kasi parang yung pagdala sa merkato, yun ang problema. Doon siya Pero itong patatas kasi oversupply. parang matagal ito masira, ano? Kahit na hindi Matagal. mo naka-storage. Mahaba ang buhay niya. Yes. Regarding sa oversupply, parang again, sabi ni Miss Delia, bihirang mangyari yan or never mangyayari yan. Kasi tayo mga Pilipino, almost lahat ng pagkain natin gumagamit tayo ng patatas eh. Kahit sa piyestahan, yung mga pansahog sa mga Masarap ang adobo. patatas. At saka kakainin mong solo, Alam mo, pwede solo, rin. Pwede rin. Pwede rin kainin solo, Parang- oo. Narinig naman natin na yung budget kulang talaga. Nababaon sa utang ang ating mga magsasaka. Paano ba natin sila matutulungan para mapangalagaan yung kanilang kinikita? Konti na nga lang, parang at least they have to stretch it pa. Pagdating ng harvest, kukita sila ng konti, pero karamihan doon, ibabayad nila sa utang. Mataas ang interest. May interest pa yun. O, kailangan na naman natin yung edukasyon ng financial literacy para sa mga entrepreneur na mga magsasaka. Kailangan marunong silang mag-handle ng kanilang finances. Ito tamang pagbahagi ng natatanggap nilang pera. Kailangan maituro ito. Oh. Kailangan natin ngayon yung makabagong teknolohiya. Mas maraming oras para gawin ng iba. Aside from doon kasi masyado tayo nakatingin sa long term, tignan muna natin yung short term. Para makita ka agad. Para makita kagad yung quick wins natin eh. Kasi kung puro long term yan, at pare-parehas na nangyayari yung problema,
paano yung long term natin? Tignan muna natin yung short term before we go to the long term solutions. Which is, ano yung pwede nating bigay kagad sa ating... Nauna, para may hope ka agad. Maraming salamat sa ating mga experts. Marami tayong natutunan. Ngayon, sa pagbabalik ng si Manoy ang ninong ko, mula north, lipad naman tayo sa south, sa Davao City. Tubig naman ang problema ng mga kababayan nating lumad sa barangay sa Lumay. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Dahil sa mataas na altitude at malamig na klima, itinuturing itong Baguio of Davao City ang Marilog District. Subalit sa likod ng magagandang tanawin na yan, ay may isang barangay na may suliranin na kailangan ng agarang pansin. Ang pagkakaroon ng ligtas, malinis, at accessible water source. Mga kapuso, ito po ang hawak ko. Ito ang kaisa-isahang host nila na galing pa po sa Bukal, na nagsusupply ng halos 100 pamilya sa barangay. Magandang araw po at bisitahin po natin ang mga kababayan natin dito sa Datu sa Lumay. May estimate ng 500 pamilya sa loob ng barangay na ito. Karamihan sa kanila ay mga lumad, ang sinasabing pinakamalaking grupo ng mga indigenous peoples sa bansa. Sanay sila sa pagtatanim ng mga gulay at prutas na siyang tanging pinagkakakitaan nila dahil sa biyaya ng matabang lupa at tubig na nagmumula sa bukal at lawa. Subalit, hindi nila mapakinabangan ang tubig na ito para inumin. Bagay na lubhang ikinaalarma ni Flora Balyo, hindi lamang dahil siya ay dating nurse, kundi siya ay isa sa mga kagawad ng lugar nila. Nakita ko po na sa listahan namin sa mga iba't ibang lugar dito sa Datu sa Lumay, mga sityos, marami na po nakakasakit talaga tungkol sa tubig. Ngayon po, ang ibang po mga sakit, yun, kolera, may sakit pa po sa balat ng tubig, nagtatae, mga ganun po ba. Ang iniinom dito, bumibili na. Ngayon, yung pagbibili, kawawa naman sila kasi mga farmers, mga ano lahat. Kakarampot ang kita, wala pang kita, o kundi kulang pang pagkain. Pero nabanggit nyo rin po na yung iba nagpapakulo pa sa bukal po. Paki-explain nga po kung paano. Magkuha ng tubig sa ilog o kaya yung sa hose, papakuluan nila yan siya. Tapos pag hindi na mainit, ginagawa nilang inumin. Kagawad, gaano po kalayo yung ilog na sinasabi niyo po? Malayo, about 2 kilometers. Masakit para kay Kagawad Flora na salat ang barangay nila sa ligtas at accessible na pagkukuhanan ng tubig. Lalo na't naranasan na kasi niyang maapektuhan ang mga anak dahil sa hindi safe inumin ang tubig dito. Pag inom ng gripo, mamaya-maya siguro mga ilang oras, mga 2 o 3 lang, wala na, sumakit ng tiyan, tapos susuka na siya. Siyempre, tinakbo namin sa ospital. So, di found out na nakita nila na talagang sa tubig galing. Diarrhea po, ano po, ambiasis ba? Ano po? Amimbiasis. Sa barangay nila. Malaki epekto po. Dahil nga po doon sa tubig, dahil yung tag-ulan, parang yung mga dumi ng yung dumi, parang doon po, nag-ano po doon sa hose, parang nadala po yung mga dumi po. Yun po yung nag-cause ng sakit sa tiyanan. Gusto po na may punta sa chairman at sa hospital, wala po kami pera, pang pamasahe. Di po sapat yung
kinikita po ng asawa ko. Siyempre po masakit po sa amin, sa akin, lalo na po ako. Sakit po isipin na yun nga po, kasakit yung mga bata dahil lang po sa tubig. Ano ba ang mga pangarap mo sa anak mo? Gusto ko makatapos sila ng pag-aral. Kasi mas mabuti yung successful sila. Para makanap sila ng maayos na trabaho. Kasi ngayon, ang hirap talaga maghanap ng trabaho. Lalo na pag wala kang pinag-aralan. Nay, sabi mo nga kanina nung nagkasakit kayo, pumunta kayo sa center. Tapos, totoo po ba na nangutang po kayo para sa pambayad po ng mga Opo, gamot ma'am. nyo? Opo. Nanghiram kaming kapitbahay, nanghiram kami para pangbili ng gamot. Sabi nyo nga po, sa bundok pa kayo nakatira. Saan kayo kumukuha ng tubig dyan? May ilog din doon sa amin, banda. Ah, sa ilog. Yun ba ipinapakuluan mo o diretsong inom na yun? Diretso na lang inom. Ah, wala nang pakulo. Wala nang pakulo. Kamusta po ang mga anak niyo po? Yung nakaraang taon, nagsakit din sila. Yung February, nagsakit yung mga bata. Maliit pa yung mga for 1 year. Nakapahirap talagang buhay. Dahil kung magpunta kami ng ospital, wala kaming pera. Wala kaming pangbayad ng gamot. Kapag hindi niyo po kayang makapunta sa ospital dahil wala pong pambayad, ano pong ginagawa niyo? Pag sumasakit po ang tiyan niyo o may nararamdaman kayong masakit po? Iyak na lang dahil wala kaming magawa eh. Pag magsakit ang tiyan. Dahil sobrang hirap. Bilang mga tribal leaders, sobrang nagdurugo ang mga puso ni na Datu Peping Kamad at Datu Julieto Dalagma para sa mga kababayan nilang patuloy na nagdurusa dahil sa maruming tubig. Ma'am, kasi marami po, lalo na yung tubig namin dito ay mahirap. Lalo na ngayon ay mainit ang panahon. Yung tubig namin dito ay parang sa ilalim ng lupa. So, Bukal? Oo, yung nasa ibaba na yung tubig dahil sa mainit na panahon. So, gusto namin kung ano ang dapat tulong, ano ang mga plano dapat gawin. Ang mahirap na pinagdaanan dito sa amin, yung mga kamag-anak ko, yung kapamilya ko mismo ay walang malinis na tubig na mapagkunan nila. At saka maraming nagkaka-ospital at saka maraming hindi maayos na hygiene yung community mismo kasi walang maayos na pagkukunan ng tubig. So kailangan namin yung mayroong water reservoir sa community namin dito sa Nangalid. Ang bukal at lawa ay sagana sa tubig, subalit pero sabi niyo nga po madumi ang tubig. Bakit niyo pa rin po ba iniinom ang tubig? Dahil wala kaming pangbili ng tubig na katulad ng mga mineral water, wala kaming pangbili. Kasi ang pera namin hindi pa kasya sa pagkain namin. Ni minsan ba naisip niyo na umalis na lang dito dahil nga talagang malaking epekto sa inyo yung maruming tubig? Hindi na po yung pumasok sa isip namin kasi doon na po lumaki yung mga bata. Tapos doon din po yung parents po namin. Kaya naisipan po namin doon na lang po kami kasi wala na ding ibang lugar na malilipatan. Wala po kami ibang matitirhan. Hanggang kailan kaya magtitiis ang mga lumad dito sa Datu sa Lumay? May pag-asa pa kayang masolusyonan ang mga hinaing nila? Ang panawagan ko lang din sa kinaukulan sa ating gobyerno, sa lahat na makakita nitong aming interview, na sana tulungan kami na magkaroon ng maayos na tubig, may reservoir, at saka sana ma-examine yung tubig kung pwede ba ito mainom or safety ba sa amin dito sa community para maiwasan na rin yung pagkakaroon ng sakit ng mga kabataan. Maituturing nga bang paraiso ang isang lugar kung wala naman ang pinakaimportanteng bagay na kinakailangan ng isang tao? Malinis na tubig, yan ang kailangan para mabuhay at sa kabuhayan. Kailan
kaya darating ang panahon na hindi na isang panaginip o milagro ang pagkakaroon ng malinis na tubig para maiinuman ng mga kababayan natin dito sa Datu sa Lumay. Umaasa kami sa talakayan nyo na masasagot nyo ang mga katanungan namin. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Water is life. Pero at this day and age, may mga lugar pa rin na walang access sa malinis na tubig. Is this even acceptable? Para sagutin yan at kung anong solusyon ang maibibigay, kasama natin ngayon ang mga ekspertong sina Mr. Reginald Andal, Executive Director ng Manila Water Foundation, at Engineer Arturo B. Fernando ng Local Water Utilities Administration o LUWA. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napaka-ironic, no? Ang Pilipinas ay napaliligiran ng tubig. We are an archipelago. Bakit ba may mga lugar pa rin na hindi nagkakaroon ng maayos at safe water? Napaka-basic. Bakit po? Please explain. Unang-una po, kaya may mga lugar na wala pa ring safe water, ay hindi pa sila inaabot ng serbisyo ng mga formal na water service providers. Tulad ng water district, LGU managed, or mga private suppliers. Pero isipin nyo, it's year 2024. Hindi po ba? Parang nakakagulat na ngayon ko lang na-realize na ang dami pa palang lugar sa Pilipinas na hindi naaabot ng napakasimpleng basic need ay tubig. Meron kasing mga lugar na malalayo dun sa sentro ng isang munisipalidad or ng city, kaya mga malalayong barangay, so hindi pa ito naaabot ng serbisyo. Pero pwede naman silang magtayo ng sarili nilang water system sa tulong ng BAWASA. Magtayo sila ng kanilang sariling Anong BAWASA? Barangay Water Works and Sanitation Association. Paano naman natin gagawin yan? Paano Yan, nire-register yan sa LGU. Pwede naman yung Water Service Cooperative. So sa CDA naman, yung Cooperative Development. Hindi bawal magbenta, no? Hindi po. Ano may regulations ba yan na Opo, nire-regulate naman po lahat ng so mga water kailangan service mag-apply ng provider. prangkisa dyan or ano? Kung BAWASA po, kailangan ma-register lang po sa LGU at kung kooperatiba naman sa CDA. Option pa kaya yun? Kasi ang kausap natin yung kagawad eh. Napanood naman natin na siya mismo ang talagang Sila humarap po sa atin. mismo pwede silang magbuo. Mag-organize, Parang hindi niya alam. sila ang gagastos. Ayun ang tanong, saan manggagaling din yung pondo? Kung meron sila. Pero kung tutulungan ng gobyerno, mas maganda. Ang pondo, saan galing? LUWA, yun ang mandato namin para tulungan yung water Bigyan ng district. Tulong na pinansyal, utang. technical, at institusyonal. Utang. So kung kaya pong bayaran ng water district, utang yan, loan. Pero kung talagang hirap pa yung water district at hindi pa siya operational, maaari naman pong makakuha ng mga grants. Pero ito po yung manggagaling sa national government, yung pera. Sir Reginald, Mula naman sa karanasan ng Manila Water Foundation sa pag-ikot namin sa buong bansa, may tatlong dahilan kung bakit mayroon pa rin mga lugar na walang tubig. Okay. Una ay kakulangan yan ng infrastruktura. Sabi mo nga, marami tayong tubig sa ating arkipelago. oo nga, di ba? Pero tatandaan natin at kung ito ay surface water, maaaring ito ay lalo na't meron yung heavy metal, mayroong chemical contaminant, or meron yung bacteria. Kaya kinakailangan ng infrastruktura para ito ay matreat at ma-distribute ng mas maayos para maging malinis at potable na water. Pangalawa, karamihan ay walang sapat na kaalaman para magsuri. Yung technical na kaalaman sa pagtatayo ng infrastruktura, sa pagsusuri ng quality ng water. At pangatlo, yung kakulangan ng pondo. Ang pagtatayo ng water system ay milyon-milyon ang halaga. Anong pwede nating immediate na maitutulong sa kanila? Kasi mga anak nila, di ba, nanganganib ang kanilang mga kalusugan. Paano sila matutulungan yung
short term, yung mas mabilis. Yun po ang malungkot dito. Para masigurado po natin na talagang ito ay magiging isang solusyon sa kanilang suliranin, kailangan natin ng long-term solution, which is a sustainable water access system. Kung tayo po ay makapagbigay ng agaran, magpadala po tayo ng malinis na tubig. Yung may nakikita ko yung parang gamot na nilalagay sa source. Yung mga tinatawag na chlorine tablet. Chlorine tablet. Nilalagay mo. Chlorine solution. Yung Manila Water Foundation, ano ba talaga siya? Ang Manila Water Foundation po ay ang social development arm ng Manila Water Company at ng mga subsidiaries po nito. Pumupunta kami sa lugar kung saan wala po kaming businesses para masigit po kami makatulong So, pwede ninyo ayon po matulungan sa ba aming to? eksperto. Maaari po nating bisitahin at magkaroon po tayo ng community assessment at ng community profile. So malaking bagay din dito yung kung paano sila mamuhay. Tama po yun. Yung kalusugan nila, kung paano ba sila ba ay nagtatapon ng basura sa tamang lugar. Sila ba yung ganyang klaseng assessment kasama. Tama po yun. Atin pong titingnan paano po sila kumukuha ng tubig, gaano po katagal sila kumukuha ng tubig, ano pong klase po ng pamumuhay meron sila, sila po ba ay kung saan dumudumi, ano pong mga hayop ang meron sila, ano pong klase ng pangkabuhayan ang meron sila. Lahat po ng mga usaping ito ay kailangan malaman sa community profile. So maliban sa na-test na yung tubig, ngayon naman kailangan i-assess yung community kung paano sila mamuhay. Kanina nabanggit niyo yung sa LGU, yung sa local infra fund nila. Pwede ba nilang kunin ito? Meron po tayong Philippine Water Act sa Local Government Code of 1991, Section 17. The LGU is required to provide basic services and facilities on environmental management and on water access, sanitation, and hygiene management. Kaya ang iba't hindi LGU po, nagagawa. may mga limitasyon din po ang ating mga LGU ayon po sa kanilang mga pondo. Sabi nga po natin, kapag palayo ng palayo, pataas ng pataas, siguradong pamahal ng pamahal ang pagtatayo ng infrastruktura. Alam ba ninyo na merong mahigit 30, if I'm not mistaken, 32 different agencies na involved sa patubig. No? Tama po yun. Sa katubigan. No? 32. Tapos hindi pa rin nakarating ang tubig sa kanila. Kaya meron tayong sinusulong ngayon, yung Department of Water Resource Management. Maganda po't nabanggit niyo po yan. Tama po kayo. More than 30 water agencies which can lead to overlapping of functions, uncoordinated planning, Waste of resources. efforts, waste of resources, and even yung pong pagsasabi natin na ng confusion in terms of the implementation of policies. That's why maganda po talaga maisulong ang Department of Water Resources. Napapag-isa lahat. Ma-regulate para isa lang ang sinusunod. Para ma-integrate na lang. Correct. Yan ang nasa Congress actually ngayon na Ayan na. isa tayo rin doon sa principal author niya na ipag-isahin niya. No? Kasi napaka-importante ng tubig. Very ironic. Kung meron mang dapat responsibility yung government, pagkain and tubig. And tubig. Yan. Sabi nga po nila, if there is water, there is development. Sa usaping safe drinking water, potable water, nagulat ako na may ganito pa rin tayo sa Pilipinas. Pero ang tanong ko, ilang percentage sa Pilipinas meron ang hindi naiinom o hindi safe na tubig? Sa panig po ng UNICEF, WHO, Joint Monitoring Program, sinasabi po dun sa report nila na 52% pa ng populasyon ang walang access to safely managed. So yung safely managed water system po, kailangan nandun sa premises nila yung tubig. Yung tubig, yung nasa bahay nila. Available 24/7. Na may gripo man lang sila. So yun po yung mga tinatawag nating level 3 service level po. So 52% pa sa Pilipinas. 52% ang walang And according to NEDA naman, yung Philippine Water Supply and Sanitation Master Plan, kakailanganin ang around 3 trillion pesos para mapondohan itong... Para ma-achieve. Para ma-achieve natin Na 100% ang pwede. maka-access. Do you have the numbers na kung ilang Pilipino ang merong access? Kung 52% po sa tubig, na walang safely managed water supply, 39% naman po ang walang access sa safely managed toilet or sanitation, na kung saan ito ay nagiging open defecation. Kaya kailangan po natin... Kaya nagkakaroon ng E. coli. Kaya nagkakaroon ng E. coli kasi kung saan-saan lamang po sila dumudumi. Kaya dapat magkaroon talaga ng sewerage treatment plan kada lugar. Yes. Inumpisa na po namin yan sa LUWA, sa mga water districts. So ngayon, may mga proyekto na kami para sa septage management system. Kasi dalawa yan water treatment facility, tsaka yung
sewerage treatment plant para yung napupunta doon sa water source mo, Malinis. malinis na, Treated. tsaka mo ititreat ngayon sa water treatment plant naman for For drinking whatever naman. it is, this is a basic need and this Oo. has to be given attention, di ba? Gusto natin itong tutukan, no? Talagang sisiguraduhin natin ito na maging successful ito, no? Alam mo, napaka-importante nito. Kung merong ide-demand yung ating mga kababayan, isa ito sa dapat nilang i-demand. Access to potable water. Clean and potable water. Karapatan ng bawat isa yan na magkaroon ng tubig na malinis na inumin. On that note, gusto namin pasalamatan ng aming mga experts. Maraming salamat po sa ating mga bisita, sa mga insights na inyong ibinahagi para tugunan ang problema ng mga taga-barangay sa Lumay. Sa aming pagbabalik, alamin ang sorpresa natin sa mga taga-Bauco Mountain Province. Diyan lang po kayo. Ikaw ako kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Ikaw ako kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Welcome back sa Si Manoy ang ninong ko. Manoy Wilbert, nakita natin ang sitwasyon ng mga Bauco vegetable farmers. Narinig natin ang kanilang mga hinaing, pati na ang mga recommendations, syempre, ng ating mga bisitang experts. Ngayon, papaano ba talaga natin sila matutulungan? Para sa ating short-term solutions, una, pagkakalooban natin sila ng mga kagamitan para sa pagpapataas ng produksyon at packaging nila. No? Ito pong mga equipment na bibigay natin, ang inaasahan natin dito, mapapataas yung kanilang produksyon, yung kanilang para makasabay sa demand, no? Kasi nalaman natin na maraming demand, no? Kung nangyayari ngayon ay 8 kilos per day ang napaprocess nilang patatas para maging potato chips. Dahil sa mga kagamitang ito, makakayanan nila ang 300 kilos per day. Ay, grabe. From 8 kilos to 300 kilos? Or 9,000 kilos a month. No? Pag ganun, bababa pa ang cost, hindi po ba? Bababa rin yung cost, no? Of course, dahil, mas Less hindi time. na siya labor-intensive, no? Para naman doon sa ating long-term solution, ang gusto natin, lumago itong kanilang negosyo at maging industriya na nagbibigay ng oportunidad doon sa komunidad nila. No? Gusto natin na yung mga potato chips nila, maikonekta natin sa mga lokal na negosyante o negosyo o establishment tulad ng mga tindahan, kainan, o kahit sa mga hotel, no? Hindi lang para masiguro yung kita nila, kundi madagdagan, no? Ma-uplift talaga natin yung kanilang pamumuhay, no? Kasi ito po yung mga, siyempre, pag may dagdag na kita, yung mga pangamba nila, yung mga ibang pangangailangan nila, yung pangamba sa pagkakasakit, yan ang unang-una natin gustong alisin, no? Kung hindi man totally natin maalis, mabawasan, no? Yung pag nagkasakit, wala silang mapagkukunan, apektado yung kita, ubos yung ipon, baon sa utang. Ganun na nangyayari sa atin. Of course, kabilang dito yung pagsasaayos ng market linkages, no, sa tulong ng DTI at ng PCCI at ng Philippine Franchise Association at ng Go Negosyo. Yung pakikipag-ugnayan sa DA para sa kanilang crop diversification kasi gusto natin na bukod sa patatas, meron pa rin pong ibang crop gulay. And of course, yung edukasyon na sinasabi ni Ma'am Delia, doon po sa financial literacy training, iuugnay natin sila sa DA, ATI, yung Agricultural Training Institute, at DOLE, at of course sa Go Negosyo para ma-mentoran sila, no, tungkol doon sa pagninegosyo. Gusto natin mabago yung perspective from being a farmer only to a farmer entrepreneur, no? Of course, yung mga karagdagang training din at maintenance dito sa mga kagamitan at kung paano mapalago lalo yung mga pananim nila. And tutulungan din natin sila sa pagpaparehistro ng asosasyon nila sa iba't ibang ahensya tulad ng DOLE, even yung CDA, no, para maging cooperative or yung mga ibang kailangan mo. Titingnan po natin ang kanilang papeles, no? Yan po yung ating pong long-term solutions para sa kanila. Alright, kaya panoorin natin ang turnover ng mga handog natin para sa vegetable farmers sa Bauco. Eto na.
Mga kapuso, nandito po ako ngayon sa Mushroom Building ng St. Bede Mushroom and Vegetable Growers Association. Kasama pa rin natin ngayon si Aling Sylvia, Ofelia, Mayan at ang mga bumubuo ng asosasyon. Ngayon gusto ko lang po pasalamatan kayo sa pagbibigay po ng oras. Marami pong salamat dahil hanga po kami sa ginagawa niyo po para sa komunidad niyo po dito sa Sitio Pactil. Maraming salamat po dahil marami po kayo natutulungang mga kapwa magsasaka para po itaguyod yung pamilya nyo at itong komunidad na rin po ito. Batid namin yung hirap nyo po na kinakaharap araw-araw. Ramdam din po namin yung pagsusumikap nyo po para matulungan po ang bawat isa. Kaya ayan po, maraming salamat po ulit sa pagbabahagi po ng inyong mga kwento, pati na rin po sa pagbibigyan niyo po ako ng experience dito po kung paano ang pamumuhay po dito sa Sitio Pactil. Ayan, maraming salamat po ulit. At syempre, bago ko umalis, gusto ko ng remembrance. Picture muna tayo. Pwede ba? Selfie muna. Mabilisan lang para pakita ko to sa bahay. Ayan. Para may remembrance, picture muna tayo ng mabilis. Ready? Abot? Smile tayo. And 3, 2, 1. Ayan! Okay, ayan ang picture natin. Ayan, may remembrance na ako. Maraming salamat sa inyo. Ayan po, bago ako umalis, tanggapin niyo po itong munting regalo ng programa po para naway makatulong po ito para sa bawat membro po ng asosasyon niyo. Ready na po ba kayo? Yes! Let's go! Open na natin ito! Okay! Ayan, mula po sa Simanoyang Ninong ko, tanggapin niyo po ang aming munting regalo. Ayun! Ang galing, ang galing, galing, ang galing, galing. Para matulungan po sa pag-abot ng quota ng mga orders nyo sa potato chips, tanggapin nyo po ang aming munting handog. Ito ang mga equipments para matulungan po tayo sa pag-abot ng quota nyo sa paggawa ng mga potato chips para mas maparami, mapadali at mapabilis po ang paggawa ng produksyon nyo ng potato chips. Ayan po! Isa-isahin natin. Meron tayong deep fryer. Ayan. Ang laki. Meron din tayong potato slicer. Ang maramihan po talaga yan. Nakikita po natin, meron tayong strainer. Meron tayong stainless steel. Ang dami niyan, ha? Lalaki. Ayan. Meron din tayong heavy duty pans. Ayan. Kung noon maliit yung pans nyo, di ba? Bilang lang yung mga kakapiranggot na yung potato. Ayan, mas malaki times 10. Meron din tayong Tupperwares and sealers. Ayan po, para mag-store ng mga patatas. Huwag kalimutan ang heavy-duty stove burner. Ayan! Eto, meron din tayong potato drying machine. At syempre, mula naman po sa Benguet University and Department of Agriculture, tanggapin niyo po ang 500 stem cuttings. Ayan! At para naman po sa iba pang mga kaibigan natin magsasaka, para matulungan sila at para kung gusto po nila ng mga alternative livelihood at dagdag kita, nakausap po namin ng TESDA at DTI po. At sabi po nila, willing po silang magbigay ng libreng training at workshop po para sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ayan po. Alice, Sylvia, ano po masasabi natin? Una po sa lahat, maraming salamat po sa Diyos na nasa taas na ginawa kayong instrumento para po dalhin itong mga gamit na to, equipments na to para mapadali at maparami ang aming produkto para po sa mga aming naidideliveran na store. Laking bagay po ito kasi mapaparami, mapapabilis po talaga siya. Maraming salamat po talaga at maraming salamat po sa taas kasi ito pong gaya na po na to. Matagal po namin po to itong inaasam-asam to na sana po may magbigay sa amin Napakabait po ng Panginoon na dinala po kayo at naibigay po ito. Marami pong salamat. Ayan.
God is good po talaga. Salamat po, Lord, na kami ay naging instrumento po para magkita tayo at magtulungan po. Ate Mayan naman, mensahe po. In behalf po sa asosasyon po namin, maraming salamat sa malaking tulong na binigay nyo. Kay Congressman Wilbert Lee, nakadating ka po sa Mountain Province. Maraming salamat po. At ito po ay napakalaking tulong sa amin, hindi lang sa aming mga miyembro, kasi kung may sasali pang iba, matutulungan rin po sila, alternative income po para sa amin at sa pang-araw-araw na gastusin po ng mga pamilya namin. Maraming salamat po. Ayan po. Mabuhay po. Maraming salamat po ulit. Saludo po ako sa inyo. Sana po magbunga ng tagumpay at kasaganahan ang pagsisikap po ng mga kababayan natin dito sa Sitio Pactil. Maraming salamat po at mabuhay po tayo. God bless! Thank you po. Thank you for your generosity. Thank you for your kind and heartedness. You'll be leaving us, we'll be missing you. Please come back again. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you ever so much. Ayan! Nako, maraming salamat, Pat, sa mga miyembro ng St. Bede's Mushroom and Vegetable Growers Association. Nako, dasal po namin ang masagana ninyong produksyon. Matapos nating malaman ang kawalan ng akses sa malinis na tubig ng mga taga-Salumay, nako, Manoy Wilbert, base sa naging diskusyon natin kanina, ano ang nakikita mong tulong ang mabibigay natin sa kanila? Nalaman nga natin after having that water quality assessment na dito sa barangay Salumay na yung tubig dito ay hindi ligtas. No? Kaya ito ay babalikan natin, no, para magsagawa ulit tayo ng technical study rito para in the meantime, no, habang inaayos at isip natin kung paano ito gagawin, no, makapagbigay muna tayo ng Immediate help. Immediate, no, katulad ng kung ito pong sinasabing chlorine tablets or kaya kung anong klaseng filter yung kailangan doon, no? Kaya babalikan po natin ito doon, no? Mahabang proseso ang dadaanan nito, no? Pero ang mahalaga na simulan natin ito ngayon, no? Hindi natin ito bibitawan, Jelly, no? Kasi napakalaking injustice, no? Injusticia ito, no? Doon sa mga nakakaranas ng ganito at na walang malinis at ligtas na inumin, no? At gusto nating maging matagumpay ito, no? Ito ay whole of society approach ang gagawin natin dito, no? Kaya tayo po ay makikipag-ugnayan talaga dito sa LGU, una sa lahat, sa LUWA, no? Sa DNR, Davao City Water District, sa Manila Water Foundation, no? At ibang ahensya at mga organisasyon pa, no? Na kung paano natin ito gawin para matulungan natin itong barangay Salumay na magkaroon ng Malaking proyekto. yes, malinis at ligtas na tubig. And aside from this, isusulong din natin, no, yung mapping, no. Tingnan natin, no, kung paano talaga, no, yung mga komunidad na ilan pa to, no. Dahil nakakagulat yung 12.4 million ng ating kababayan, ang walang tubig na malinis na naiinom. Kaya imamapping natin. Ang dami kasing factors Yes, talaga. anong mga lugar ito ang walang access sa ganitong potable water para naman makapagpatayo naman ng mga sewage treatment plant at water treatment facilities at iba pang infrastructure para magkaroon ng malinis at ligtas na tubig. At i-disseminate din natin yung
mga tamang design ng septic tank, no? Kasi isang source ito ng contamination ng ating tubig na iniinom, no? And tulad ng matagal na nating itinutulak sa Kongreso, lalo po natin itong tututukan yung pong pagkatatayo ng Department of Water Resource Management para po mapag-isa lahat po ng ahensyang ng gobyerno na ang pinag-uusapan ay katubigan. Yan po yung gagawin natin. Pero babalikan po natin ito, Jelly, at talagang tututukan natin ito para maging successful ito. At ang tulong ay darating talaga para sa Darating kanila. darating. Salamat, Manoy Wilbert. Sa mga kababayan natin sa Barangay Salumay, patuloy po naming imomonitor ang mga sinimulan nating aksyon hanggang sa hindi na maging pahirap at pabigat sa inyo ang access sa malinis na tubig. Tuloy-tuloy ang ating bayanihan para mabawasan ang inyong pasanin at pangamba. Lalo na sa inyong kalusugan. Nako, Manoy Wilbert, ano naman ang iyong iiwan na words of wisdom this time? Ikaw, ako, tayong lahat, karapatan nating mamuhay ng ligtas, may dignidad, makatanggap ng maayos na serbisyo at umasenso. Let us demand better because we all deserve better. Sa kabila ng mga hamon, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong mapagod magmalasakit sa kapwa. Manalig po tayo lagi sa Panginoon at patuloy na magtulungan para maging winner tayo lahat. Maraming salamat, Manoy Wilbert. Maraming salamat din sa ating mga naging bisita at higit sa lahat, sa ating mga kapusong nakatutok palagi sa atin linggo-linggo. I-follow nyo lang po kami sa aming official social media accounts. Sa FB at si Manoy ang ninong ko, sa IG at TikTok naman at ninong ko. Kung kayo naman po ay nangangailangan ng tulong para sa inyong komunidad o asosasyon o sa mga gustong maging kaagapay namin sa paghahatid ng tulong sa ating mga kababayan, mag-email lang po kayo sa amin sa manoy.wilbert@smanktv.com. Kita-kita ulit tayo next week. Alas 7 ng umaga nationwide, alas 8 naman ng umaga sa buong Central at Eastern Visayas. Pati sa GMA YouTube channel, magkita-kita tayo. Anyway, bye everybody. Happy Sunday.